Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang energies ng inyong kaperahan. Money, career, finances for February 2026. So this is a general reading. Maaari kayo makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Beware of fake accounts. Mga scammers po yan. Mga nagpapanggap na Mr. Queen PH. Okay. Be careful. So, let's see, Pisces, what's the energy ng inyong kaperahan? Kaperahan. Money, 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 money. Money, 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 money. Okay. Pisces, overall energy. Challenge, opportunity, and a blessing. Uy. Pisces, worth it naman. Yung iba nga lang sa inyo dito talagang going through challenges, no? Sa trabaho, yung iba nawala ng trabaho, yung iba feeling nyo wala kayong karamay sa mga gastusin, sobrang dami. Ayan, Four of Cups. Yung ba hindi kayo masaya sa sitwasyon nyo? Naka-focus kayo sa kung ano yung mga wala. Or hindi nyo napapansin kung ano yung meron kayo. Yung parang laging may kulang. Oo. Alam nyo kasi yung ang tinatawag na yung sa gratitude, oo. Makakatulong talaga siya na una ilista mo lahat ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa kaliit-liitang bagay. Isulat mo yun. Subukan mo. Subukan mo lang. Isulat mo lahat. Na meron kayong bahay na tinitirahan, di kayo nababasa kapag umuulan, meron kayong ulam sa araw-araw, meron kang cellphone na gagamit mo sa trabaho or kung saan pa. Maliliit na bagay. Lahat. Pag nakita mo yun, binasa mo yun, you will realize na wow, marami palang blessing. So, the moment na in-acknowledge na ng isip mo na meron kang blessing, dun na magre-rewire yung brain mo na parang, uy, blessing, uy, magandang kaperahan nitong taong to, yung resources niya, meron siya. So, mag-iiba yung pananaw mo sa buhay. You will appreciate things, even the small little things. And pansinin mo, doon na magbabago yung yung energy mo. Mas magiging magaan ang pasok ng pera. Ayun, no. Yung iba kasi sa inyo parang nabibigatan, ang daming kailangan gawin, na may mga times pa na iniiwasan nyo yung trabaho na gawin. So, with the Two of Swords, ito yung, make a decision, no? Alam nyo, yung pagiging successful, it is a decision. Kasi the moment na nag-decide ka, gusto ko maging successful. O talagang mangyayari yon kasi gusto mo Nag-decide ka Sabi nga you have to be intentional. Ano yung intention mo? Bakit gusto mong maging successful? Bakit gusto mong yumaman? Ano yung intention mo? Number 1, gusto mong maging pinakamagaling na chef, pinakamagaling na singer, or alam mo yon, hindi lang siya masyadong generalized na gusto mong maging successful. Saan nga? Kasi yung success pwedeng iba-iba yun subjective siya So, for you, no, ano yung intention mo? Yun ang isiset mo with the Page of Swords. O, 'di ba? At maging committed ka, maging seryoso ka diyan, kagaya nitong Emperor na to, 'di ba? Alam niya kung ano yung gagawin niya. May plano siya. Hindi lang puro drawing, 'di ba? Oh. With the Eight of Swords as your overall energy, may mga takot kasi kayo Yung mga sasabihin ng ibang tao, yung opinion ng ibang tao sa inyo. Na ay pag ginawa ko to baka sabihin ng kaibigan ko ang cheap ko, o kaya ano ba yan, mukhang engot ganon. 'Di ba? Oo. Kasi pag inisip mo lang yung sarili mo, at hindi mo isipan ang sasabihin ng iba, wala kang magiging judgment sa sarili mo
ano man yung ideas mo, yung pangarap mo, valid yon, 'di ba? Hindi yan kailangan ng permission ng kahit na sino kasi ikaw ang may permission yan kung gagawin mo ba yan o hindi, 'di ba? Now, your challenge is the Nine of Swords. You overthink a lot of things. Na parang nagkikreate ka na ng mga senaryo na pag ginawa ko to baka ganito, 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 ganito. Hanggang sa natabunan ka na ng mga senaryo na yon, hindi naman nangyari. At wala ka natapos, wala ka nagawa. 'Di ba? So with the Page of Pentacles, you start to do something na na manifested, no? Ibig sabihin, you are seeing it, nakikita mo. May resulta. Maliliit na bagay. O example, gusto mong maging magaling na singer. O to begin with, may talent ka na doon. Ano bang dapat gawin? Mag-practice ka, gumawa ka ng videos, i-upload mo sa YouTube, magpakilala ka, 'di ba? Ganon. Lahat ng mga pwede mong gawin, pwede mong aralin para masimulan mo na 'yan. Kaysa lagi mong iniisip. Oo, kasi ang Pisces kasi, let's face it, delusional. Totoo 'yan. Pisces ako. Pisces rising ako. Oh, 'di ba? Kahit na Capricorn sun ako, Pisces rising ako. Kaya nagtatalo 'yan ng pagiging structured ng Capricorn tsaka delusional and imaginative ng Pisces. Ngayon, you have to use your imagination and turn it into a manifested na dream mo, pangarap mo. Kasi with the Chariot, this is your blessing. You are going to be very successful with it. Oo, magiging successful ka dyan. Kailangan mo lang practical steps. Practical steps. Andito kasi lagi nasa taas, nasa ere, ganyan. Kailangan pababain mo yan dito, gawin mo. Para makita mo siya at mas ma-inspire ka. In denial, 'di ba? Isip kasi natin, ay, hindi ko yan, hindi ko linya yan, hindi ko gagawin yan. Ang dami mong dine-deny. Ang dami mong nire-reject. Paano na? Gusto mo ng pleasure? Gusto mong mag-enjoy? Ma-enjoy yung fruits ng labor mo? Then, harapin mo yung mga dapat mong gawin. And also, find balance. Hindi naman sinasabi na, huwag ka mag-imagine. Lahat naman kasi nagagawa natin, like mga naiimbento, ini-imagine muna yan eh. Pero syempre, kaya siya naimbento kasi nga nag-take action. Hindi lang nag-imagine. So balance lang talaga. Kailangan i-balance mo. Kasi pag parang some of you are drowning with your thoughts. Yung mga nalulunod kayo sa iniisip nyo. Pag ganun na, ground yourself. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? 'Di ba? Strong emotion, passionate love or hate. Ayan, naghahalo-halo na yung strong emotions ninyo. Na sometimes you are very passionate about something, sa career, sa business, or ano man tong idea na yan. Tapos, pag hindi nyo nagagawa, naiinis na kayo. 'Di ba? Meron talagang dissatisfaction with life. Alam nyo, kahit na sino pa ang pinakamayaman na tao sa mundo, lagi yan may dissatisfaction. Wala rito 100% masaya sa buhay niya, ha. Meron niyang hinahanap na kakulangan. Things will not always be this way. A change is coming, see? Hindi laging ganito. Kaya, Pisces. Hindi laging ganito. Hindi laging mahirap ang sitwasyon. May malaking pagbabago, may metamorphosis dito. You will undergo or go through a change, major change. Lighthearted, carefree time, of course. Kailangan nyo rin naman ng mag-enjoy sa buhay. Na hindi naman kailangan puro seryosong bagay. Kaya nga iba na-overthink nyo na yung mga bagay-bagay. Alam niyo yung iba sinasabi, masyado raw akong preachy sa reading ko. Ganun talaga eh. Sagittarius kasi ako eh. Diba? Ang dami kong sign. Lahat naman kasi tayo merong sign. Pisces. Ang Pisces ruled by Jupiter. Tsaka ang Sagittarius. So, Jupiter is in my 10th house.
conjunct the moon. So, talagang sobrang lakas ng pagiging philosophical ko. So, pasensya na dun sa mga sinasabi na masyado akong preachy. Puro mga advice. Positive workplace. Importante sa'yo na ang lugar na pinagtatrabahuhan mo ay maayos. Walang stress. So, kung nasa-stress ka sa lugar mo, sa trabaho mo, edi umalis ka dyan. 'Di ba? Effective communication. This is very important. Kung ano yung gusto mo, sabihin mo. Kung anong ayaw mo, sabihin mo. Hindi yung dinidibdib mo lang hanggang sa sumabog ka. Professional networking. So, you are connecting with more people. The more connections you have, the better. Kasi, mas mapapalago mo kung ano man yung projects mo, mga sinisimulan mong trabaho, career, dahil sa network mo na yan. You will soon enter into a beneficial partnership. Luck and longevity bless this union. Yes. So, merong partnership na papasukin ka. This can be a business partnership or collaboration. Oo. May kipagtrabaho ka sa iba. The wisdom and messages of the divine are within you. Yes. Wisdom and messages. So, talagang magkakaroon ka rito ng awakening na, okay, ito talaga yung kailangan kong gawin. Then I have to do it. You have to commit yourself. At umalis doon sa overthinking energies na hindi naman talaga nakakatulong na sa'yo. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.